Good morning mga kachika! Isang mainit-init ngunit malaman na balita na naman ang pag-uusapan natin ngayon kung saan ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na nagsalita si Senator Win Gatchalian patungkol sa issue na kinasasangkutan ng kanyang girlfriend na walang iba kundi si Bianca Manalo na di umano'y may affair kay Rob Gomez. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa na nangyayari sa mundo ng showbiz. Subscribe na! Let's go! Yun na nga mga kachika, matapos ang ilang linggong pananahimik ay walang pagdadalawang isip at binasag na ang kanyang katahimikan na Senator Win Gatchalian patungkol sa kinasasangkutang issue ng kanyang girlfriend na walang iba kundi si Bianca Manalo. Ito nga ay matapos lumabas ang private conversation nila ni Rob Gomez sa mundo ng social media. Mismo sa araw ng Pasko ay nag-post si Senator Win Gatchalian ng photos nila ni Bianca Manalo at dito niya ay ipinagtanggol ang kanyang girlfriend. Na-share niya ang photos ng mga regalo ni Senator Sonny Angara at ng kanyang asawa sa kanila. Ayon pa kay Senator Win Gatchalian, Bianca Manalo and I share the same values of principles in life. No fake news will divide us. Sa susunod na Instagram post, ay isinabit ni Senator Win Gatchalian ang larawan nila ni Bianca Manalo sa kanilang Christmas tree at nagbati siya ng Merry Christmas sa lahat. Ang mensahe niya mismo kay Bianca Manalo, "My 2023 Christmas gift to you, I will always be by your side." Pinagtanggol naman ni Senator Win Gatchalian si Bianca Manalo sa kinaharap nilang issue. Dito ay ang kanyang latest Instagram post ay nag-share siya ng photo na kung saan ay umiinom siya sa bar. Ayon pa sa nasabing senador, ay cheers daw para sa lahat ng mga bashers, bitters, negas at mga marites. Pabiro niyang ibinanggit na ang anghang pa daw ng chicharon. Labis naman natuwa si Bianca Manalo sa nasabing post ni Senator Win Gatchalian. Nag-trending sila Bianca Manalo at Rob Gomez sa mga araw bago magpasko nang kumalat sa mundo ng social media ang mga private messages nilang dalawa galing sa cellphone mismo ni Rob Gomez at nag-post ito sa kanyang social media accounts. Makikita sa mga private messages nila na tila gustong makipagkita ni Bianca Manalo kay Rob Gomez sa kanyang kondo sa BGC. Mas lalo pang naging kontrobersya ay nung sinundan pa ni Bianca Manalo ang mensahe, "He's not here, he's in Valenzuela." Patungkol daw ito sa kanyang boyfriend na walang iba kundi si Senator Win Gatchalian. Labis ang pagdinay ni Bianca Manalo na may namamagitan sa kanilang dalawa ni Rob Gomez. Sa kanyang Instagram post ay dito niya nilinaw ang lahat ng mga false rumors na kumakalat sa mundo ng social media. Ayon kay Bianca ay friends lang daw at co-worker lang sila ni Rob Gomez. Kaya naman daw gusto niya makipagkita ng maaga kay Rob Gomez noon dahil may i-receive lamang daw siya na Christmas gift galing sa nasabing aktor bago siya umalis papuntang airport. Sobrang galit daw siya dahil ipinalabas at ipinapakalat pa ng kanilang nasabing private conversation na hindi man lang nagpaalam sa kanya. Sobrang halata naman daw na itinatanggal ang ilang parte ng kanilang conversation para magkaroon ng malicious insinuation. Nasasaktan daw siya at ang kanyang pamilya dahil sa mga bintang na dulot ng pagkalat ng kanilang private conversation ni Rob Gomez. Sa huli ay nagbati na lamang siya ng Merry Christmas para sa lahat. Matapos sa kanilang kontrobersya ay si Rob Gomez naman ay nag-share ng mga photos ng kanyang Instagram account na binyag ng kanilang anak ni Dr. Shaira Rebortera. Ang mensahe ni Rob sa kanyang anak ay, "I love you 3,000. Thank you God for this day." Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang di mapigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, binigyan lang kasi ng masamang kahulugan ng usapan yung dalawa. Kung tutusin, wala namang masamang mag-usap ang mga magkaibigan.
Tama lang na nagsalita na si Senator para matapos na rin ng mali at dinoktor na balita. Obvious may something sila Rob at na-attach siya na nakipagkita kay Rob 7 a.m. Why so aga just to give Christmas gift daw? Ganon siya ka-special, 7 a.m. if for intimate people only. They can meet anytime but not that rush. Na parang atat na atat sila gawing breakfast ang isa't isa at may selosan factor pa kuno. Ano yun? Ha ha ha. And ano nangyayari kay Sharon Cuneta at kay Chris Aquino? Paano silang i-compare? Romel, ikaw muna. Ako, ito na nga, diba, si Chris Aquino, alam naman natin, na kapag si Chris Aquino, naglita niya sa kanyang IG, nuknuk ka ng haba. Lahat na hindi natin alam. Lahat ng detalye. Lahat ng detalye, na ay, ganun pala yun, pero paulit-ulit. Alam mo yun? Na ngayon, ito ngayon ang napapansin nila kay Megastar. Na bakit parang ganun yung pattern ng kay Chris Aquino, ganun na rin siya. Ikaw naman, Wendell. Yun na nga, pag alam mo kung gaano kahaba yung mga ano ni Chris, ganun din si... Para ba nagpapaligsahan silang dalawa sa pagpo-post? Parang ayaw magpapatalo ang isa sa kanila. At ito po ang reaksyon ng ating mga kababayan, lalo na po ang kanilang mga bashers. Hindi raw po nila kinayang hinandle ang kanilang midlife crisis. Yun na yun. Yun. Dumarating po kasi tayo sa punto, lalo na ang mga kababaihan, dumarating sa ganitong sitwasyon na para bang naninibago tayo, nagbabago ang takbo ng buhay, takbo ng kapalaran, yung mga dati hindi na ngayon nangyayari, di ba ganon? At alaman po natin na si Chris Aquino ay sumikat ng todo-todo. Yes. As in, talagang siya ang kinalalang #1 TV talk show host. Kanya yan. Oo. At tunay naman deserving siya talaga at magaling siya talaga. At binansagan pa siyang ang queen, di ba? Totoo naman. Kaya nga. Queen of all media. Totoo naman yun. Deserving talaga. At si Sharon Cuneta naman po ay meron ding sariling titulo ng pagiging megastar, di ba? Ayun na yun. Pero tanggapin po natin ang katotohanan, real talk po tayo. Mula kay Sharon Cuneta, marami na uling ipinanganak ng mga artista na sumikat ng singkad at yung mga dati ay medyo na isang tabi pero hindi nawawala. Hindi nawawala. Unang-una yung sinabi mo kanina tungkol kay Chris Aquino. Totoo po yun. Parang nandun tayo sa Amerika habang nagpapagamot si Chris. Kasi pati po impormasyon, yung level ng mga gamot na ini-inject sa kanya, nalalaman natin. At siya pa rin po nagsasabi na this is forever na parang may cancer na raw siya. Yung mga gamot daw sa cancer ay parang yun din ang ibibigay sa kanya, iniinom niya. Wala na pong naitago na kahit kaunti man lamang na impormasyon na dapat ay para sa kanyang sarili lamang. Siya yung talagang nagdidetalye sa atin kung ano yung nagagamot, yung ang nangyayari sa gamutan. Kumbaga sa blow by blow, natin nalalaman ng lahat. Tayo po, gusto nating sumilip, pero pagka po ibinibigay na ang lahat, nananawa tayo. Yan ang right term. Nakakasuya, nakakasawa. Masarap lang pong sumilip, pero kapag ka ibinukas na, wala na. Yung babad na, lihim. Oo. At kay Sharon naman, ganun din ang nangyayari ngayon kay Sharon. Na nakakalungkot kasi sana nakita ni Sharon kung paano unting nababawasan na ang mga nakaka-interest kay Chris Aquino sa kanya mga post. Sana nakita niya na, dapat hindi ko pala gayahin ito. Na kasi papunta sa ganun na si Sharon Cuneta sa kanya mga post. Ay, sa akin naman, siyempre, dapat titignan naman nila yung sarili nila, di ba? Para ibig sabihin, bakit ko man ibubulgar ang lahat nito na akin nagawa? Dapat hindi mo ibubulgar. Parang pagmamahal, di ba? Oo. Hindi mo ibibigay ang 100% sa kahit sino. Magtitira ka ng kahit kaunti para kapag dumating yung tunay na mamahalin mo at magmamahal din sa'yo, meron ka pang ibibigay. Diba? Tama. Ang mali lang dito ni Sharon Cuneta, ito po'y aking opinion. Magalit o ano man ang mangyari, wag man niya akong kibuin habang panahon, okay lang po sa akin. Yung pag sa iyo yon. Yung pagpo-post po niya ng mga cryptic posts na hindi natin alam kung sino ang kanyang pinatatamaan. Na natural ang maglalaro po sa ating isip, yung pong kasama niya ngayon, yung current niyang karelasyon, ang kanyang tinutumbok. Meron siyang kwento, meron siyang sinasalat na issue ng loyalty, di ba? Yung pagiging tapat na hindi niya yata nakikita doon sa kasama niya. Merong cheating, meron din pong aalis ako sa iyo, hindi dahil sa ano paman, kundi dahil gusto kong maging masaya. Dahil pagod na ako, di ba? Naglagay ka pa nga ng poster ng pasan ko ang daigdig. Ikaw ang nagbibigay sa publiko ng mga sapantaha o maaaring akbuhin ng utak ng publiko kung sino ang pinatatamaan mo. Tapos bigla kang nagpost na pinupuri mo naman ang dating senador Kiko Pangilinan. Ang sabi mo, ang pinakasalan mo ay isang tapat, responsableng tao, may integridad at mahal na mahal mo, di ba? Anong gagawin mo ngayon dito sa
mga unang nakabasa ng cryptic posts mo. Nagkamali? Mali ng hula? Dahil sa isinubo mo na impormasyon na ang tinutukoy talaga, syempre pa na malapit sa utak namin lahat, asawa mo. Correct. Ay, siyempre. Walang Oo. duda kasi nagpa 1+1 na ang mga Pilipino kasi wala naman siyang pakala doon. Pero alam natin kung kanino niya ibinubugay yung mga sama ng loob niyang cryptic post na yan na nagpo-post siya ng walang ulo si Senator. Tanggal yung ulo. Ulo. Tapos naglagay siya ng picture, wala rin siyang ulo. Wala rin. Ano ba to? Kanino ba to? Para saan ba to? At eto pa pinakamatindi, hindi tama yung tiyempo. Pagkatapos ito ng kanilang konsyerto ng nakahiwalay niyang asawang si Gabby Concepcion, di ba? Oo. Natural anong iisipin namin? Naming lahat, huwag na po tayo maghugas kamay. Lahat po tayo ay nag-isip at nag-akala na ikinalungkot niya ang muli nilang pakikita ni Gabby Concepcion at ikinalungkot niya kung bakit ang kanyang nakarelasyon at naghanapang asawa uli ay si Kiko Pangilinan. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.